Kung alam niyo yung larong sepak takraw sa Pilipinas, well, hindi ito yon. Baby toy pala to dito sa Japan. Regalo ito ng mama Tomo ng misis ko para kay Mika. Parang ASMR lang yung tunog nyo, pakinggan natin. Mama Tomo pala ang tawag doon sa magkakaibigang nanay na nagkakilala dahil sa mga baby. Pag andito kayo sa Japan at magkaroon kayo ng baby, for sure magkakaroon din kayo ng Mama Tomo dahil pare-pareho kayong pupunta sa childcare. Tuwang-tuwa naman si Mika sa mga bago niyang laruan, pero ang ituturo ko sa kanya ngayon ay self-defense. Tuturuan ko sana siya mag-Olympics pero mukhang mas may future to na next Manny Pacquiao. Sa totoo lang, maraming pinagdadaanan ng mga gaijin na estudyante dito sa Japan o yung mga foreigner. Kaya gusto ko ma-make sure na hindi mabubuli si Mika at magiging protector din siya ng mga binubuli. Marami akong kilalang Pinoy or iba-ibang lahi na tumitigil sa school dahil nabubuli sila. Gusto na lang nila mag-homeschool. Ang kalakaran ng mga estudyante dito ay mag-blend in. Hindi pwedeng napakabobo mo o hindi pwedeng sobrang galing mo. Madalas na mga Pinoy dito ay nag-excel talaga sa school kaya napag-iinitan sila ng mga estudyante at mga teacher. So nag-almusal lang ako ng lettuce at apple bago pumasok ng work. Dinagdagan ko pala ng saging yung parang panlasa natin ngayon. Sa mga mahilig mag-dressing, itry nyo minsan ang fruit. Mas healthy at mas masarap. Napakasarap umpisa ng araw dahil maganda ang weather ngayon. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik at nag-aral agad ng Japanese at nag-trade. Magaganda rin yung trades ko ngayon kaya nakaganda talaga ng araw. Kung kahapon puro stress, ngayon naman ay puro good things. Ganyan lang talaga ang buhay. Kaya nga merong yin-yang, merong good at merong bad. Kumbaga, yan yung spices of life natin. Paano natin ma-appreciate yung mga magandang bagay kung hindi tayo nakaranas ng mga pangit. So ngayon ay hinihintay ko nila yung mag-ina ko. Galing sila dun sa meet-up ng kanilang mga mama Tomo. Ang maganda sa Japan ay on time palagi ang mga trains. Kaya alam mo kung kailan ka dapat dumating. Hindi ka maghihintay ng matagal. Mukhang napagod si Mika dun sa biyahe nila kasi tulog talaga siya buong maghapon hanggang gabi. Nag-family mart lang kami bago umuwi para bumili ng pagkain. Alam nyo ang namimiss ko rito, yung sauce ng siopaw. Kasi ang mga siopaw nila rito ay walang sauce. May mga DIY drinks sila rito. Ito sa sample ng misis ko. Ang tawag dito ay afternoon tea. Krinash lang niya gamit yung kamay para ma-make sure na mabiblend ng maayos. Ganyan lang yung itsura niya, tas ipapasok nila siya dun sa makina. Hanapin nyo lang yung kaparehong label dun sa gilid. Meron din namang mga picture kung hindi nyo mababasa. Kapag na-press na natin yung button ay maglalabas na siya ng mixture para dun sa drink na in-order natin. Sakto na yun sa size ng baso natin. Hindi yan naapaw, hindi yan kulang. Kukuha lang tayo ng takip at saka ng straw sa gilid. Pero kung matindi ang sweet tooth mo, pwede mo siya dagdagan ng asukal. Namiss ko tuloy bigla yung Zago sa atin. Naalala ko palagi akong bumibili noon at ang favorite ko yung ube flavor. Ang naalala ko ay 26 pa yung medium nun tapos yung parang pinakamalaki ay 32. Magkano na kaya yun ngayon, no? Or meron pa kayang Zago sa Pinas? Kain tayo ng fried chicken curry. Napakasarap niyan. Pinaghalo ko lang yung curry tas nilagyan ko ng fried chicken. Dito sa Japan halos available lahat ng iba't ibang style ng curry. Pero ang pinakagusto ko ay Indian curry. Nag-Japanese class yung misis ko pagtas ko kumain kaya tumambay muna kami ni Mika sa convenience store para magpalamig. Nakaka-relax din tumambay sa labas kasi ang presko na ng hangin tas dahan-dahan ng lumalamig. House chores na agad pag uwi, tapos manood lang tayo ng mga favorite nating show sa YouTube para malibang tayo. Pagkatapos ko maghugas ay nag-workout lang ulit ako ng kettlebell. Nakakamiss din mag-kettlebell workout kasi bihira ko lang nagagawa ito mula nung nagkaroon ako ng marami-raming equipment sa taas. Kaya isa-shoutout ko tong family ng kettlebell ko, parang kami lang din ito. May daddy, may mommy at may baby, 24 kilos, 16 at saka 4. Pagkatapos mag-workout ay luto na rin yung dinner na gawa ng misis ko. Malayo pa lang ay amoy ko na napakabango. Nakalimutan ko yung lunch ko kanina kaya pag uwi ko ay gutom na gutom talaga ako. Buti na lang masarap magluto ang misis ko. Napakasaya talaga ng araw ngayon. Parang napalitan lahat ng stress ko kahapon ngayon ng puro saya. Kaya ang lesson for today ay galing kay Eddie Brickell dun sa kanta niya na nasa Windows 95. Ang lyrics ay, good times, bad times, give me some of that. Sa mga batang 90s, siguro familiar kayo dun sa kanta ng Windows 95. Super nostalgic niyan. Maganda man o mabuti, enjoyin lang natin. Yun lang, bye!